Ako nga pala si Chris, 28 years old, at nandito ako sa San Francisco, California sa USA para magtrabaho bilang isang nurse. Nalaman ko po ang tungkol sa programa niyo last Christmas nang umuwi ako sa Pinas para magbakasyon. At hanggang sa pag-uwi ko nga dito sa States, medyo mahirap sa akin bilang isang lalaki ang mag-share tungkol sa love life, lalo na sa mga kaibigan ko. Kaya naman naisipan kong sumulat na lamang sa inyo. Kailangan ko rin kasi ng kaunting payo o di naman kaya parang words of wisdom tungkol sa pinagdaanan kong pagsubok recently. Kung karamihan sa mga listeners nyo ay kinikwento ang kanilang greatest love, ako naman gustong ibahagi sa inyo ang aking may tuturing na greatest heartbreak. I got my heart broken kasi not just by one, but two people. Kung paano nangyari yon, ay malalaman ninyo later on. Una muna sa lahat, ibabahagi ko muna sa inyo ang kaunting bagay tungkol sa buhay ko. Only child ako ng mga magulang ko. Hanggang sa makakita ng panibagong asawang tatay ko nang mamatay sa sakit na cancer ang nanay ko. Nagkaroon tuloy ako ng half-brother at ang pangalan niya ay Gerald. Nung bata pa ako, akala ko si Gerald ang magiging paborito dahil una sa lahat, siya ang bunso. At nanay niya ang buhay at kasama ng tatay ko. But it turned out na ako pa rin pala ang priority. At hindi ko lang sigurado kung makabuti ba yun o ang hindi ko lang sigurado kung nakabuti nga ba yun o hindi. Chris! 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 Gerald, tawagin mo nga kuya mo. Sige po. Kuya! Kuya! Tawag ka ni Papa! Oo, teka lang. Pa, Oh, Chris, ano tong report card mo, ha? Bakit ganito to? Ano nangyari sa'yo? Ano? pa ganyan eh. Anong pa ganyan eh? Paliwanag mo to. Bakit may tatlong antres, ha? Pa, pasado naman yung tres eh. Hindi naman ako bagsak. Hindi natin pinag-uusapan dito kung bagsak ka o hindi. Dahil kahit kailan, hindi ako papayag na mangyari yun. Ang sinasabi ko, bakit tatlo sa subject mo, passing lang? Di ba usapan natin? Dapat hindi ka lang pasado. Dapat matataas ang grades mo. Mga 1.75, 1.5, o kahit 1.25. Pa, meron naman ako 1.5 eh. Saan? Sa PE? Anong magagawa ng PE sa pag-aaral mo, ha? Masa lang naman sa braso at binti ginagamit dun. Ang sinasabi ko, yung mga subject na ginagamit ang muscle sa utak. Pa, Ang sabihin mo, masyado kang naa-addict sa kaka-basketball dyan sa kanto natin. Kaya napapabayaan mo ang pag-aaral mo. Sinasabi ko sa'yo, Chris, hindi biro ang tuition fee ng eskwelahan mo. Kaya wag mo akong madi-disappoint, ha? pagbubutihin ko na lang next sem. Aba, dapat lang, kasi graduating ka na next year. At ikaw ang panganay, kaya dapat ikaw ang maging ehemplo para sa kapatid mo. Siya nga idol ko pa eh. Gerald, akin yung report card mo. Dali. Huwag na kuya. Akin na. Hindi naman. Dali na, akin na. Huwag na maati bunso. Bakit mo tinatago yan ha? Dapat nga pinagmamalaki mo yan eh. Akin na. Ito. Ikaw pa, tingnan mo tong report card niya. Puro line of one, no? Tingnan mo pa. Oh, ang galing niya, di ba? Good job, Gerald. Thank you, pa. Oh ha. Abri nga dyan, Gerald. Kuya talaga. Oh, di ba? At least hindi ko na problemahin maging mabuting ehemplo. Nyakang-nyaka naman pala ni Gerald mag-aral eh. Dean's Lister ka nga, no? Ano? Huy! Opo. Tamo na pa? Iniiba mo lang naman ang usapan, Chris eh. Ay, basta, next year, ayokong makakita ulit ng Tres Marias, ha? Yes, sir! Oh, ano dad? Hindi ba tayo magse-celebrate? Dean's Lister si Gerald. Ay, sige. Next time, kapag may extra ako. Ayos! Priority ako ng papa in a sense na tutok siya sa akin pagdating sa pag-aaral at lahat ng pangangailangan ko lagi niyang sinusubukang matugunan. Iniisip ko, baka dahil nakikita niya sa mukha ko ang itsura ng yumao kong ina.
O baka naman nagigilty siya dahil nakahanap siya ng panibagong asawa nang mamatay ang mama ko. Kahit ano pa man ang dahilan, hindi lang ako ang naapektuhan sa ganung sitwasyon. Apektado rin si Gerald. Lumalabas kasi na ako ang paborito, samantalang kulang naman sa pansin ang half-brother ko. Kaya naman hanggat maaari, pinapakita ko kay Gerald na pantay lang kami sa pamilya. Hanggat kaya ko, binibigay ko sa kanya mga gusto niya. Sa mga sumunod na taon, lagi ko siyang pinagbibigyan sa lahat ng bagay. At siya ang ginawa kong priority. Sinusubukan kong punan ang lahat ng mga bagay na hindi nagagawa ng papa namin para sa kanya. Pero kahit anong gawin ko, ramdam ko pa rin na may kaunting sama pa rin ng loob si Gerald. Hindi ko lang sigurado kung sa akin ba o sa papa namin. Kaya naman lagi kong inaalam kung ano ba ang mga bagay na pwedeng magpasaya sa kanya. Hanggang sa isang araw, nagkaroon kami ng get-together kasama ang ilang mga family friends. At doon ko nalaman ang isang bagay na alam kong inaasam-asam ng kapatid kong si Gerald. Kuya! Kuya! Kuya, please! Dito sa kusina! Kuya! Oh, hinahabol ka ng zombie, Ge. Si ano nandyan? Si ano? Sino? Huminga ka nga muna bago ka magsalita. Baka mapanis tong niluluto ko sa hininga mo. Sina Tito Cesar, andyan na. Yung kumpare ni Papa. Andyan na rin si Bianca. Ha? Si Bianca? Oo. Nasaan? Hi, Chris! Bianca! Baka pa din. Kamusta ka na? Eto, okay naman. Ikaw? I'm good. Grabe. Ang laki mo na. Huh? I mean, hindi ka malaki. As in malaki. I mean, nag-mature ka na. Siyempre, hello. Nagtatrabaho na nga tayo lahat-lahat, di ba? Ilan taon ka na ba? 29? 29 ko dyan. 22 lang ako, no? Ikaw nga itong lolo. Baliw ka ba? 4 years lang ang tanda ko sa'yo, no? 4 years lang ba? Hindi halata sa itsura. Akala ko 10 years yung agwat natin eh. Aba, ikaw ah. Ano ba? Doon ka nga. Doon ka nga, lolo. Bianca, gusto mo bang kumain? Tara, marami nang handa dun sa labas, oh. Sige. Ikaw, Kuya Chris. Hindi. Sige, mauna na kayo. Nakatoka ako doon sa pansit gyasado eh. Dito na lang din ako. Ha? Sabi mo sa akin kanina pagbaba mo ng sasakyan, gutom ka na eh. Kasi kawawa naman si Kuya Chris mag-isa lang dito sa kusina, di ba? Tulungan na lang kita, Kuya. Sige, ikaw bahala. Sige, dito na lang din ako. Ano, Bianca? Sige, ganito na lang. Bianca, sumama ka muna kay Gerald. Kumain ka na rin. Kasi alam kong gutom ka na eh. Putla na ng labi mo. Uwe. Sumama ka muna kay Gerald. Matatapos din naman ako dito eh. Niluluto ko lang to tapos susunod na ako. Pero... Sige na, Bianca. Nangangamulam ka na dito sa loob, oh. Oo nga, tara na Bianca. Sige na. Sige na nga. Sunod ka, Chris, ha? I mean, Kuya Chris. Sige, promise. Oh, Ge. Kuya, Anong ginagawa mo dito sa rooftop? Naghahanda ng matulog yung mga bisita natin. wala, nagpapalamig lang. Ikaw, Ano ka ba? Kanina pa kaya kita hinahanap. bakit? Maghuhugas ka daw ng plato, baliw. Sige, mamaya. Joke lang, ano ka ba? Seryoso mo naman. Patabi ah. Sige lang kuya. Ano, gusto mo beer? Meron ka pa? Oo, to. Thank you. Cheers. Cheers. So what's up? Anong meron? Anong meron? Kilala kita. Andito ka sa rooftop para magmukmuk. Wala kuya. Sige na. Sabihin mo na sa akin. Baka makatulong ako. Hindi, okay lang ako. Si Bianca ba? Naka ba kuya? Si Bianca? Chicks mo yun eh. Anong chicks? Anong salita yan, ha? I mean, may something kayo, di ba?
Alam naman natin kuya na may gusto siya sa'yo eh. Simula pa ng mga bata tayo, sa'yo lang naman lagi nakatingin si Bianca. Ikaw lang naman ang lagi niya nakikita, hinahanap. At alam ko naman na meron ka ring nararamdaman para sa kanya. Ewan ko ba sa'yo kung bakit ayaw mo pang gawing official yung something niyo. Ge, sigurado ka bang hindi tungkol kay Bianca yung pinagmumukmuk mo? Eh, sa mga sinabi mo, obvious na eh. Anong obvious? Ano ko ba? Opinion ko lang yun. May gusto ka kay Bianca. Kuya, gaya ng sinabi ko, ikaw ang gusto ni Bianca. At gusto mo rin siya, di ba? Bakit kasi di ka na lang umuo? Sige na, papasok na ako. Nilalamok na ako dito eh. Ge, Right there and then, narealize ko na ang tanging makapagpapasaya kay Gerald ay si Bianca. Ang taong siya rin nagpapasaya sa akin. Dahil sa nagkahalo-halo ng emosyon na nararamdaman ko. Nakaramdam ako ng konting galit kay Gerald dahil sa dilami-dami ba naman ng babae, eh bakit si Bianca pa ang nagustuhan din niya? Kung sa bagay, kaming tatlo ang laging magkakasama noong mga bata pa kami. Kaya hindi talaga malabong isa sa aming magkapatid ang mahulog para kay Bianca. Pero sa pagkakataong ito, pareho kami. Pero hindi ko sukat akalain na kaming tatlo pala ang magkakaroon ng espesyal na nararamdaman. Nalungkot din ako dahil panigurado, meron at meron sa aming tatlo ang masasaktan. Depende kung sino ang magbibigay daan para kanino. Gulong-gulo talaga ako ng mga panahong yon. Oo, mahal ko si Bianca. Pero hindi ko pa sigurado kung paano ko rin siya mamahalin ng maayos. Madami pa kasi akong dapat ayusin sa personal kong buhay. Hindi ko pa kasi alam noon kung saan nga ba ako magtatrabaho. Dito nga ba sa Pilipinas o sa Amerika. In short, mahal ko si Bianca. Pero hindi ko pa maibibigay sa kanya ang sa tingin ko ay isang normal na relationship. Nakadagdag pa sa gulo ng isip ko nang malaman kong may pagtingin din si Gerald sa kanya. Kahit sino naman siguro ay mamumroblema. Paano mo nga naman mamahalin ng tuluyan ng isang babae kung alam mong masasaktan ang nag-iisa mong kapatid? Ang kapatid mo na pinapahalagahan mo rin ng sobra-sobra. Ilang linggo ang lumipas, wala pa rin nangyari. Wala pa rin progreso. Madalas kaming nagkakasama ni Bianca at sweet kami sa isa't isa. Nakakala mo nga ay talagang nasa isang relationship na kami. Pero may mga pagkakataong din na hindi ko siya masyadong pinapansin. Lalo na kapag kasama namin ang kapatid kong si Gerald. Alam ko naghihintay lang si Bianca na akong gumawa ng first move. Nagawing official na ang lahat para sa amin. At as usual, lagi ko siyang nadidisappoint dahil hindi ko pa nga talaga alam kung ano ang pipiliin ko. Sino nga ba? Kay Bianca o kay Gerald ang pagbibigyan ko? At dahil sa tagal ko mag-isip, si Gerald na ang nagtulak sa akin para gumawa ng desisyon. Kinausap nga ako ng masinsinan nang minsang umaten kami ng kasal ng isang kamag-anak. Oh, kuya, bakit mag-isa ka lang dito sa sulok? Wala. Alam mo naman ako, hindi ako sanay ng mga social gathering yan. KJ ka kasi. Kung sayaw mo kaya si Bianca, no? Hindi na. Ano ka ba? Mahilig yan sa mga ganitong okasyon kasi nakakasuot siya ng magandang damit. Tapos pwede pa siya magsayaw sa dance floor. Feeling prinsesa ba? Talaga? Mukhang kilala mo si Bianca. Teka, hindi mo ba alam yun? Eh magkakasabay tayong lumaki. Sa hindi niya nabanggit sa akin eh. Baka sa'yo lang niya sinabi yun. Kuya, hindi niya sinabi yun. Makikita mo naman yun eh. Hindi ka ba nag-observe? Baka kayo lang ang magkasama sa tuwing may special occasion. Kaya hindi ko napapansin. Sabihin mo, masyado ka kasing abala kakatingin sa ibang bagay. Ano? Masyado kang busy kakatingin sa ibang bagay. Kakatingin mo sa sarili mo. At ano namang ibig sabihin nun, ha? Meaning busy ka masyado sa ibang bagay. Magkakasama nga tayong lumaki pero yung atensyon mo nasa kabilang mundo. Kaya yun,
Hindi mo tuloy napapansin yung mahalagang detalye tungkol kay Bianca. Alam mo bang allergic siya sa hipon? Minsan nga inatake siya ng sobra, kala mo mamamatay na siya eh. Buti na isugod agad sa ospital. Alam mo bang meron siyang peklat sa alak-alakan kasi sumabit siya sa barbed wire? Hindi. Hindi ko napansin. Alam mo bang gustong-gusto niya ang lasa ng whiskey? Shots ng whiskey tapos ang chaser iced tea. At alam mo bang naoperahan siya dahil sa appendicitis? Teka, kailan? Busy ka kasi nun sa pag-aaral mo sa exam. Nasa dorm ka lang kasi lagi. Hindi nagte-text, hindi tumatawag. Minsan nga patay pa cellphone mo nun eh. Eh, hindi mo naman ako sinabihan nun eh. Sinabihan nga kita. Paano ba namang hindi? Eh masyado ka lang talagang abala sa mga panahong yun. Hanggang ngayon naman busy ka pa rin. Teka, ano bang point mo, ha? Point ko? Wala. Ang akin lang kuya, umayos ka. Ano? Ayusin mo yung sarili mo. Alamin mo na kung ano ba talagang gusto mo. Magdesisyon ka na tungkol kay Bianca. Mag-isip ka na, kumilos ka na. Kasi habang pinatatagal mo ang mga bagay-bagay, mas lalo mo lang ginugulo ang isipan ni Bianca eh. Hindi niya alam kung ano ba talagang meron kayo. Hindi nga niya alam kung seryoso ka ba sa kanya o hindi. Bro, you're giving her mixed signals. Maawa ka naman sa tao, kuya. Pinahihirapan mo eh. Gerald, At ayokong nakikitang nahihirapan si Bianca. At alam mo kung bakit, kuya. Kaya wag mo akong pupwersahan gumawa ng aksyon. Kasi kung hindi mo naman kayang alagaan si Bianca, mabuti pang sa akin na lang siya. ha? At ano naman gagawin mo? Hoy, Ge! Kiss! Tawagin dito! Tara dito, dali! Sige, teka! Huwag mo siyang paasahin sa wala, kuya. Pasasayahin mo siya tapos aayawan mo din pala sa bandang huli. Huwag mo siyang sasaktan. Hindi ko alam kung ano magagawa ko. Pero sigurado ako, kuya. Kaya kong kalimutang magkapatid tayo. Pagkatapos ng pag-uusap namin na yon ni Gerald, na-realize ko na sa aming dalawa, siya ang talagang mas nagmamahal ng totoo at buong buo kay Bianca. Sisiw lang ang pagmamahal ko kumpara ng kanya. Handa si Gerald na isakripisyo ang lahat. Magbigay daan kung kailangan, magmahal ng palihim para sa ikaliligaya ni Bianca. Samantalang ako, wala pa rin konkretong plano. Sigurado akong mahal na mahal ko si Bianca. Pero hindi ko masiguro ay kung kaya kong mabuhay ng maayos, knowing na nasasaktan ang kapatid ko. Kaya naman I made up my mind. Kinausap ko si Bianca at sinabi ko sa kanyang itigil na namin kung anumang espesyal ang namamagitan sa aming dalawa. Idinahilan ko na lang ang plano kong magtrabaho sa Amerika. Na ayoko ng long distance relationship. Dinagdagan ko pa ng kasinungalingang meron na akong nakilalang iba. Nakita ko sa mga mata ni Bianca ang matinding lungkot, galit at pagkadismaya. Napaiyak siya sa mga sinabi ko habang ako naman, buong lakas kong pilit na ipinago ang tunay kong nararamdaman. Pakiramdam ko tuloy noon, napakasama akong tao. Pero ginawa ko na ang inaakala kong tama. Iniwan ko si Bianca. Iniwan ko siya sa paniniwalang makakalimutan din niya ako sa tulong ng kapatid kong si Gerald. Tuluyan na rin akong lumayo at nagpunta na nga ako sa Amerika para magtrabaho. Pero kahit na malayo ako, mas lalo ko lang naramdaman kung gaano ko kamahal si Bianca. Siya lang ang laman ng isip ko mula paggising sa umaga hanggang sa pagtulog. Minsan pa nga, iisip kong panandalian lang ang ganito. Na isang araw, magkakasama ulit kami. Bagay na alam kong malabo na. Parang lalong tumindi ang kapit ko sa mga alaala naming dalawa ni Bianca. Nanatili ako dito sa Amerika ng 2 taon nang hindi umuwi sa Pilipinas. Naging abala na rin kasi ako sa trabaho at sa pag-iipon. Pero syempre, hindi ako nakalimot na tumawag at mangumusta sa mga kamag-anak at kaibigan ko. Lalo na nga sa kapatid kong si Gerald. 1 taon matapos ang pag-alis ko,
naging mag-on na sina Gerald at si Bianca. Bagay na ina-expect kong eventually nga ay mangyayari na palaga. At dahil isang taon na simula nung maging sila, iniisip ko na baka pwede na akong umuwi. Baka safe nang makita ko ang dalawang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Kaya naman, umuwi ako sa Pinas para mag-celebrate ng Pasko nitong nakaraang taon lang. Nagdala ko ng maraming pasalubong at mga regalo. Pero mukhang si Gerald ay may hinandaling sorpresa para sa akin. In the name of the Father, Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oh, sige. O, kain na. Oh, Bianca, kain na. Sige. Chris, mabuti naman at naisipan mo ding magpakita after God knows how long. Bakit pa ang tagal mong umuwi dito sa atin, ha? Naging abala lang ako sa trabaho pa. Siyempre, gusto ko munang ma-absorb na maigi yung community kung nasan ako nakatira at nagtatrabaho. Isa pa, pinag-aaralan ko muna ang kultura at pag-uugali ng mga tao doon. Ganun ba? Kamusta naman? Okay naman pa. Mababait nga lahat ng tao doon eh. Madami ding mga Pinoy. Mabuti kung ganun. Good for you. Hindi ka tulad itong kapatid mo. Napakatalino naman pero ewan ko ba kung bakit walang matinong trabaho. Kakarasain lang na, alam mo ba? Bianca, ano pang gusto mo? Bakit spaghetti lang yung kinakain mo? Okay na ako dito. Naku, kailangan mo kumain ng marami. Di na pwede ang pa-diet-diet dito. O ito, manok. Yan. O liempo, gusto mo? Hindi, okay na to. Pansit bihon na lang oh. Teka, ang dami naman ito. Masarap yan. Seafood special. Sige. Gerald, di ba allergic sa hipon si Bianca? Bakit mo siya binibigyan yan? Ha? Tanda mo pa yung sinabi ko sa'yo? Gerald, okay na ako. Madami na tong sa plato ko. Sige na, ikaw naman ang kumuha lang para sa'yo. Sweet talaga ng future wife ko. Future wife? Ha? What? Di ako nagbibiro Ha? Isang taon pa lang kayo. Kasal agad ang nasa isip mo? Bakit hindi pa? Matagal na natin kasama si Bianca eh. Simula pagkabata, magkakasama na kami ni na kuya. Kumparin nyo naman po ang tatay niya, di ba? Oo, pero Gerald, humahanap ka muna ng matinong trabaho bago yung kasal-kasal na yan. Pa, kaya nga ako nag-resign sa dati kong trabaho eh. Kailangan ko ng trabahong mas malaki ang sweldo. Ngayon pa, magkaka-baby na kami ni Bianca. Ano? Yes pa! Magiging lolo na kayo! At ikaw, kuya, magiging tito ka na. Gerald, I'm so sorry po, Tito. Hindi din naman po namin ina-expect eh. Hindi natin ina-expect pero it's still a blessing. Excuse me. Oh, kuya, saan ka pupunta? Hindi mo ba ako congratulate? Congrats sa'yo. Thank you. And good luck sa'yo, Bianca. Good luck? Bakit good luck? Kuya. Kuya. Gerald, tumahimik ka na. Ano? Bakit? Parang tumigil ang mundo ko nang malaman kong buntis si Bianca. Sa sobrang gulat ko, akala ko tumigil na ang puso ko sa pagtibok. Ang totoo, dapat masaya nga ako para sa kanila dahil para silang childhood sweethearts na magkakaroon na ng sariling happy family na may happy ending. Pero hindi ko magawa dahil sa maraming rason. Nangunguna na nga dyan ay dahil mahal ko pa rin si Bianca. Sumunod, masyado pang maaga para magpakasal sila. Marami pa sana silang pwedeng gawin sa edad nila. At higit sa lahat, hindi ko matanggap na kapatid ko ang lalaking posibleng makasama ni Bianca habang buhay. Sobrang sakit talaga, mas doble pa kesa nung iniwan ko si Bianca 2 years ago. For the first time in my life, gusto kong magwala. Gusto kong manira ng mga gamit, magpasan ng kung ano-ano, manuntok, manakit. And I did. Nakasakit ako sa sobrang
sama ng loob ko. Oh, kuya. Bakit di ka na bumalik? Sayang naman yung hinanda namin Bakit mo ginawa yon? Ha? Parang kailan lang ako yung mahilig pumunta rito para magmukmuk. Kaya ka ba nandito? Para magmukmuk rin? Sagutin mo muna yung tanong ko. Ano bang tanong mo, ha? Bakit mo ginawa yon? Ginawa ang alin ba? Huwag mo akong angasan! Bakit mo ginawa kay Bianca yon? Ang alin? Ang buntisin siya? Ang bibig mo, Gerald! Bakit? Hindi mo ba na-imagine na may mangyayari sa amin? Kinakantsawan ka na ba ng imahinasyon mo? Ha? Na magkasama kami ni Bianca sa kama? Walang damit at naghahalikan? Nahihig ka! Hindi mo na respeto si Bianca. Hindi mo man lang siya muna hinatid sa altar bago mo siya ginalaw. Sinira mo ang kinabukasan niya! Ano bang masama, ha? Girlfriend ko siya! Girlfriend! Mahal na mahal namin ang isa't isa! Normal lang naman na gawin namin yun, ha? Tapos ano? Ha? Sasadyain mong mabuntis siya, ha? Para ano? Para tuluyan siyang mapako sa'yo? Eh ano ngayon? Bakit? Naiinggit ka? Kinakain ka na ba ng selos mo? Ano bang problema mo, ha? Ginawa mo ba yan para inisin ako, ha? Ginagamit mo ba si Bianca para may maipamukha ka sa akin? O baka natatakot ka na ako pa rin na mahal ni Bianca, ha? Gerald! Pinagbigyan na kita, ha? Kayo na nga magkakatuluyan, eh. Anong pinagbigyan ang pinagsasasabi mo dyan, ha? Bakit? Huwag mong sabihing hindi mo alam na kaya lang naman napunta sa'yo si Bianca kasi sinasadya ko siyang iwan. Sinadya kong lumayo para sa'yo. Nagbigay daan ako para sa'yo. Ano bang gusto mo, ha? Manahimik ka! Napunta sa akin si Bianca kasi mahal niya ako! Kasi ako ang pinili niya! Dahil alam niya na ako lang ang pwedeng magmahal sa kanya ng sobra. Alam niyang ako lang ang lagi nandiyan sa tabi niya all this time. Oo, minahal ka niya. Pero dati yun. Bago ka naging walang kwentang tao. Kasalanan mo yun! Wow! Wow! Kasalanan ko pa ngayon na hindi mo siya magawang mahalin na maayos? Bakit mo isisisi sa akin ang kapabayaan mo, ha? Dahil ha? kapatid kita! Pinaubaya ko siya sa'yo para maging masaya ka! Kahit kapalit nun ako itong nagdurusa! Hindi totoo yan! At ang hirap, Gerald! Hindi totoo yan! Alam mo bang sobrang sama ng loob ko? Dahil kahit mahal na mahal ko si Bianca, hindi ko maatim na makita kang nasasaktan kasi kapatid kita! Pero ikaw, wala kang pakialam sa akin! Mula umpisang makasarili ka na! Sinungaling! Hindi mo si Bianca kasi hindi mo siya kaya panindigan! At ikaw, kaya mo siyang panindigan? Kaya mo ba siya binuntis, ha? Para may mapatunayan? Alam mo, sa totoo lang, kayang-kaya kong bawiin sa'yo si Bianca. Dahil alam ko, mahal pa rin niya ako. Kahit konti. Anong sabi mo? Bakit? Ha? Huwag kang masyadong magmataas na akala mo, ikaw lang ang kailangan ni Bianca. Tingnan mo muna ang sarili mo, Gerald. Bawiin mo sinabi mo! Tingnan mo ang buhay mo. Hanggang ganyan na lang bang kaya mo ibigay kay Bianca? Kasi kung oo, mas mabuti pang akin na lang siya. Hindi! Hindi mo makukuha sa akin si Bianca! Hindi ako papayag! Hindi ako papayag! Kuya! Huwag! Please lang! Huwag mo kunin sa akin si Bianca! Mahal na mahal ko siya! Mahal na mahal ko siya! Ngayon ko lang naintindihan ang pakiramdam mo na kahit magkapatid tayo, kayang-kaya kong kalimutan yun. Alang-alang kay Bianca. Iyon ang unang pagkakataong na pisikal kaming nagkasakitan ni Gerald. Hindi ako makapaniwala na aabot sa ganun ang hidwaan naming magkapatid. Oo, napaka-immature kasi. Nag-aaway kami dahil sa isang babae. Siguro, ganun talaga kapag nagmamahal ka. Nakakalimutan mo ang lahat ng pinag-aaral mo. Nababago ang takbo ng isip mo. At nakakalimutan mo kung sino ang kaharap mo. Kung alam ko lang na magiging ganun ang buhay ni Gerald,
responsable, walang direksyon ng buhay, at happy-go-lucky pa rin. Na di sana, hindi ko na ipinaubaya sa kanya si Bianca. Napasok patuloy sa hindi magandang sitwasyon ng babaeng pinakamamahal ko. Kaya naman, minabuti kong kausapin si Bianca. Oh, Chris. Napadalaw ka. Pwede ba kita makausap? Ang totoo, hindi ko alam kung pwede tayong... Huwag kang mag-alala kay Gerald. Kasama niya si Papa ngayon. Hindi niya malalaman na nag-uusap tayo. Pero hindi pa rin ata tamang... Ano kasi... Si Gerald ba? O ayaw mo lang talaga akong kausapin? Hindi naman sa ganun. Nakakahiya lang kasi. Hindi pa kasi ako nag-aayos kaya... Ano ka ba, Bianca? Maganda ka pa rin kahit di ka nag-aayos. Sige, upo ka muna. Kukuha lang kita ng maiinom, ha? Hindi, okay na. Ano ka ba? Coffee or juice? Bianca, Hindi. Sige na, mabilis lang yun. Bianca, huwag mo akong iwasan. Bianca, Nahihiya ako sa'yo. Nahihiya akong umarap sa'yo. Kasi ganito yung nai-imagine ko unang pagkikita natin simula nung... simula nung iwan kita. Chris. Bianca, patawarin mo ko. Patawarin mo ko. Kasalanan ko lahat ng to. Bakit ka nagsusorry? Hindi dapat kita iniwan. Dapat pinaglaban kita. I'm so sorry, Bianca. Ano bang sinasabi mo? Hindi kita iniwan. Eh sana tayong dalawa magkasama ngayon. Sana wala ka sa ganyang sitwasyon. Pero pwede pa nating itama ang lahat. Huwag kang magpakasal kay Gerald. Chris, ano ba sinasabi mo? Huwag kang magpakasal kay Gerald. Hiwalayan mo na lang siya. Sumama ka sa akin. Chris, hindi mo ba nakikita? Chris, buntis ako! At kaya kong akuin ng bata. Yung hindi ko nagawa dati, gagawin ko ngayon. Paninindigan na kita! Ano sabi mo? Paninindigan mo na ako ngayon? Ano ba problema niyo dalawa magkapatid, ha? Pareho ba kayong baliw? Ano ba tingin niyo sa akin dalawa? Alam mo ba naging kami ni Chris dahil pinaubaya mo ko, ha? Ano ko? Ano ba ako sa inyo, ha? Walang pwede pagpasapasahan, ganon? Nakipagrelasyon ako kay Gerald dahil mahal ko siya. At hindi dahil binigay mo ako sa kanya. Minahal ko siya dahil pinaramdam niya sa akin ang pagmamahal na kahit kailan hindi mo pinaramdam sa akin. Alam mo ba Kailangan ko yun? lang magdesisyon! At pumili lang ako! At unfortunately, pinili kong hindi masaktan si Gerald! Kaya ano? Kaya ako naman ang sinaktan mo, ha? Chris, pinili mo isakripisyo ako para lang hindi ka makonsensya. Para hindi ka magmukhang masamang kapatid, di ba? Bianca, hindi! Ginawa ko yun kasi alam kong mas masasaktan ka lang din sa akin. Dahil noong mga panahong yun, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa buhay ko. Eh ako! Wala bang karapatang mamili? Hindi mo nga ako tinanong kung ayos lang sa akin, di ba? Kung ayos lang naiwan mo ko, nagpaalam ka na lang agad. Hindi mo man lang ako pinakinggan. Hindi mo man lang pinansin na sa loob ng maraming taon na nagmamakaawa ako sa'yo. Na sana mahalin mo ko. Bianca, kaya nga gusto kong baguhin ang lahat. Bianca, mahal na mahal kita. Hindi ko kaya makita ka sa piling ni Gerald. Ba't di mo lang naisip yan, ha? Chris, wala na yung lahat eh. Hindi mo ba nakikita, ha? Magkakapamilya na kami ni Gerald. Iniwan mo ko, Chris eh.
iwan mo ko. Magdusa ka sa ginawa mo. Gaya ng nasabi ko sa unang bahagi ng liham ko, two people broke my heart. Una si Gerald, pangalawa, si Bianca. Bukod pa doon, nabalik na naman ako sa dating sitwasyon. Napunta na naman ako sa isang sitwasyon kung saan kailangan kong mamili. Kakayaan ko bang magpakasal si Bianca kay Gerald? O gagawa ako ng paraan para hindi matuloy ang balak nila? Noong mga panahon kasing yon, sigurado ako na masisira lang ang buhay nilang dalawa. Oo, matagal na silang magkakilala at magkasama, pero isang taong pa lang silang totoong magkarelasyon. At iba ang sitwasyon ng magkaibigan sa magkasintahan, lalo na sa mag-asawa. At sa sitwasyon ni Gerald, paniguradong wala siyang magandang kinabukasang maibibigay para kay Bianca. Kung pwede sana, maayos muna ni Gerald ang sarili niya. O mas okay sana kung sa akin na lang si Bianca. Sa sobrang pagmamahal ko sa kanya, kaya kong tanggapin ang maliging anak nila. Sana matulungan niyo ako. Ano nga ba ang dapat kong gawin? Lalaban ba ako? O hanggang sa huli ay magpaparaya na lang sa kapatid ko?